Mga kabike, magtatapos na ang 2020. Kamusta naman ang taon na ito para sa'yo? Well, alam ko sobrang malas din siya kasi inumpisahan ng pagputok ng taal noong January, tapos nag-lockdown pa noong March dahil sa pandemic. Pero kahit ganun, syempre, thankful pa din tayo sa lahat. Andito pa din tayo at alive and kicking pa din. Thankful din ako na nag-start ako ngayong taon magbike. Dati ko pa siya pinag-iisipan gawin, pero this year, talagang pinanindigan ko na. Last January 26 ko binili yung bike sa Giant Bike Station sa BF or Shotty's Bike Shop. Isang Merida Big 9 500. Bago ko naman siya binili, nagtanong-tanong din naman ako sa mga barkada na into biking. Kesa bumili ako ng maling bike at in the end, mas mapagastos pa ako sa upgrades at kung ano-ano pa. No regrets ako sa bike na ito. Ang dali ng maintenance at konting upgrades lang ang ginawa ko. Well, syempre, yung alam ko lang magiging malaki ang benefit sa akin. Sa video na ito, i-share ko lang yung year-end activities ko sa pagbabike sa mga trails, rides at mga na-experience ko this year. Ito yung first time ko mag-trail ride sa Philinvest. Kasama ko nito si Tito Carl at si Tito Mark. Hanip sa forma, 'di ba? Si Anli Pop, kita mo naman, sa umpisa pa lang, suplado na talaga. Well, syempre, meron din tayong buhat bike shop. Ito yung first time kong umikot ng MOA by the Bay. Sa likod. Tapos nung Feb 22, nag-New Valley kami ni Tito Mark. March 3, nag-Philinvest Trail ulit kami nila Mark at Carl. May mga konting video din. March 12, bago pa nag-ECQ sa NCR, nakasingit pa kami mag-session ni Mark sa Heroes at Army Trail. Yun no, ito rin yung unang upgrade natin sa bike. Palit tayo ng pedal at dropper post. Noong May 27, first time din tayo nagbike papuntang Kilometer Zero. June 14, bumalik ulit ako sa Kilometer Zero, pero this time, medyo nabitin. Dinerecho ko pa ng Quezon City. Yes, dumating din yung MTB shoes natin na 510. Ito yung session namin ni Mark na ginawa namin yung dropper post from external to internal. Ito yung first session na nakasama namin si Tito Orly dito sa Philinvest MTB Trails. Ito naman actually yung regalo ko sa sarili ko kasi the day after ng birthday ko, nag-long ride kami ni Richard na classmate ko nung high school papuntang Puerto Azul. July 19, ito yung nagpatiis kami. 4 kami magkakasama niyan, si Mark, ako, si Buki, tsaka si Tito Orly. Grabing experience dyan. Sobrang nakakalula. Diyan din ako na biktima ng GoPro effect. Kakanood ko ng video, akala ko hindi ganun ka-steep. Sobrang steep pala. Di bale, babalikan natin yan. Practice lang, tsaka baka ibang bike na gamit natin. Naks! July 31, nag-Philinvest Trail ulit kami, pero this time kasama ko naman yung mga dati kong kaopisina sa Globe na sila Jeff tsaka sila Nino. August 12, nag-quick session kami ni Mark sa Philinvest Trails. Ito rin yung first jump ko sa Whisper section.
August 15, nag-ikot-ikot kami sa Okada. Kasama ko ulit sila Jeff, tsaka sila Nino. August 22, first video shoot for my channel. I featured a BMX bike collector and his collections. Sobrang thank you kasi hanggang ngayon tumataas pa din view count niya. Nasa 2,514 views na siya as of now. Yay! September 20, sumama ako mag-ride papuntang Wawa Dam sa Rizal. Kasama ko dito sila Jeff. Malas nga lang kasi di kami nakapasok mismo sa Wawa Dam. So tumambay na lang kami dito sa may overlooking at kumain sa Marikina Riverbanks pa uwi. September 21, nagpalit tayo ng pins para dun sa pedal kasi kalawang-kalawang na. So quick video lang to kung paano ko siya napalitan tsaka siya ko nabili yung pins. September 27, nabalitaan ko sa Facebook na may bagong bike lane sa MOA at sa Roas Boulevard. Kaya syempre, chinek out natin siya. October 2, dumayo naman tayo sa Pasig para itry ang bike playground. Sinubukan natin ng indoor pump track niya and syempre may libreng tips pa mula kay Coach Vance Mendoza. October 16, pumunta kami sa La Mesa Nature Reserve. Sobrang layo nito pero sobrang sulit naman ng pagpunta namin. Lahat kami umuwing putikan. Sayang lang, di namin nakumpleto at di din kami nakaabot sa view deck. Matagal ko nang gusto matry ito. Buti na lang nakakuha kami ng slot. October 30, second ride ko papuntang Puerto Azul. First time naman ni Mark at meron pa siyang binuo na budget bike. Saya din ang adventure namin dito eh. Syempre, sarap din ang food trip namin bago umuwi. November 4, unang beses ko umakyat ng Tagaytay ng nakabike. Kaso sobrang hirap kasi sa Sampaloc kami dumaan. Hindi biro yung 13 kilometers na aahunin mo dito. Hanggang ngayon, pag pinapanood ko to, napapagod pa din ako. Well, pero in the end, masarap pa din yung feeling syempre na na-accomplish mo siya. Masakit pa nun, pagdating namin sa tuktok, nagpapahinga na kami bilang bumuhos yung ulan. So hanggang bumaba kami ng Tagaytay via Santa Rosa, kasabay namin yung ulan. November 15, Rev Pal Ride. Para ko niloloko sarili ko eh no. Di pa ako nadala sa Sampaloc ride, binira ko pa Rev Pal. Bad trip pa dito, nag-out hits ako at medyo di nakapag-ride before kami nag-Rev Pal. Kaya yun, top out sa 16.3 gradient sa paahon na yan. Well, nakayanan pa din na ba natin yung ahon hanggang sa People's Park in the Sky. Rev Pal unlocked. November 18, Philinvest MTB Trail Whisper Section. Quick session lang kami ni Mark sa jumps. Ito din ang first time ko to hit the jumps sa beginner's line. November 20, ride to Pililla Windmill Farm sa Rizal. Kasama ko si Carl at si Mark. Lagi naman eh. Pansin nyo din ba? Well, first time namin magawi sa Rizal via C6.
Sobrang haba ng ruta na ito kaya by the time na nasa Cardona na kami, alam na, ubos, pati pang tubos. Kaya yung mga ahon sa Pililla mismo na di naman masyado steep, pero since ubos ka na sa layo talagang lalawit dila mo. Laugh trip pa pala nito, si Carl, binalikan ako sa ahon. Tapos nung nakita kami, kumaripas na ulit at naunahan pa si Mark paakyat. Sarap din nga pala ng kinainan namin dito sa Hapika or Hacienda Pisong Kape. Pauwi, naiwan ako sa may Taytay area. Di ko alam na kakaliwa pala sa isang intersection. So since dumire-diretso ako, inapunta ako sa Pasig. Sabi ko na lang sa kanila, diretso na sila at alam ko naman ang daan pa uwi, galing dito. Kulit no? December 2, nagtrip lang ako at hiniram ko yung full suspension bike ni Mark at sinubukan ko sa trails. Di ko naman inikot lahat ng trails tapos nun, lundagan hits na naman. Pero bike ko ning ginamit ko dito sa jumps. Mahirap na. Maka sobrang mawili tayo. Mapapalo tayo nyan. December 12, nag-document ako ng session ko nyan sa Philinvest mag-isa. Feeling ko kasi parang hirap na hirap ulit ako sa mga section dito. Nagsasawa na ba kayo sa kaka-feature ko sa Philinvest? Sarado pa kasi sa Army at Heroes Trail Kaya so far, ito pinaka-accessible at malapit sa akin na trails. Okay naman naging session ko nun. Pero syempre, more practice pa din talaga ang kailangan. Halos na ikot ko din lahat nung nag-session ako nyan. December 16, naisip namin nila Mark at Paolo pag-aralan yung Laguna Loop. Kumbaga track read, kaso actual namin sa sinilip ng naka-scooter. Ginawa namin yung Pililla na ruta, sinunod namin, tapos dumire-diretso lang kami. At least dito, wala kaming ahon na ininda. Matagal din kami nag-ikot Di din kasi namin kabisado. Halos hapon na din kami nakauwi niyan. Paano pa kaya kung nakabike kami? December 18, nag-upgrade ako ng cogs. Sino pa bang makakasama natin pagdating sa ganito? Di syempre si Mr. Unli Upgrade himself. Kasabay nito, nagpatulong na din ako kay Pop i-check yung dropper post kasi may langit-ngit. Parang bisagra yung tunog. Buti na lang naayos din ni Mark. Well, nakakuha sa greasing tsaka tamang higpit. Sana yun nga lang. Pinahiram din ako ni Pop ng short stem kasi curious ako mag-try. So, pagkakabit namin ng cogs, syempre, libre pa ng tono. Hanggang ngayon, di ko pa siya natetest sa mga steep na ahon. Pero, darating tayo dyan. So far, so good. Thanks ulit, Pop.
Yo, what's up mga kabike? Greet ko lang kayo lahat ng Happy New Year. Sa lahat ng mga nakasubscribe na sa channel, thank you very much po for subscribing, for watching the videos, nagla-like, nagko-comment. Thank you very much po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po yung mga itong video na to or yung ibang videos na pinakita ko sa content na to, sana subscribe din kayo, comment and like. Kung may mga comments kayo for us to further improve, please do. And sa mga nagbabalak magbike sa 2021, tuloy nyo. Masaya siya kasi na activity. Hassle lang yung pandemic, pero once na nakapag start ka na magbike, then makikita mo na, papansin mo na lumalayo ka na din. Mag-e-enjoy ka talaga. Ingat lang, syempre, ingat lang. Yung mga rules pa rin, syempre, like iwas muna tayo sa malaking group rides kasi syempre, ano pa rin, social distancing pa din dapat. And kung currently nagbabike ka na, whether naglo-long rides ka, nagte-trails, weekend warrior or bike forma, okay lang, tuloy mo lang yan. Enjoy lang, yun ang importante. Tsaka ingat. So, yun lang mga kabike. Tong video na to is just yung year in review ng nangyari sa akin this year nang nag-start ako magbike. Okay? So, sa lahat ng sa mga idol, sa mga ka-Anli, ka-Potpot, ka-Good Vibes, ka-Padja, ka-Tropa, lahat na Happy New Year po sa inyong lahat. Okay, I hope 2021 will be better for all of us, and more rides to come, more better content na ma-produce. So yun lang, ingat sa lahat. Okay, Happy New Year po.